Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po, nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Sa wakas, nag-imbestiga na rin ng Senado sa pangungunan nitong si Senator Raffy Tulfo. At kahapon nga inimbestigahan na itong loto na dyan yung general manager ng PCSO na si Robles. By the way, itong Robles ay ito ay bata ni GMA. At nung araw, hindi ko sure kung ito ay parang 2017 yata or earlier. Nakasuhan to ng graft and corruption pero na-dismiss din naman. Pero ganun pa rin, nakasuhan ka ng graft and corruption. So siguro ang appointing authority dapat i-very careful sa ganyan. Kaya lang nga dito sa Pilipinas, siyempre, mga political appointees hindi mawawala yan. Balik tayo dito sa loto. Napag-ukulan nga ng pansin ni Raffy Tulfo at ni Senator Pimentel itong pag-i-edit sa damit noong di umano tumama dito sa 658 yata na nagkakahalaga ng 690 something million pesos. Umami naman si GM Robles na inedit nila ang damit kasi nga ang katwiran nila ay nagrereklamo daw di umano ibang tumama at kasi kahit takpan yung mukha, bibig, mata ay nakikilala pa rin ng mga neighbors kasi nga dahil doon sa damit. Ngayon, para maiwasan itong mga edit-edit ng damit na ito, maganda siguro maghanda na lang sila ng kumot at isusuot na lang bilang balabal nung kung sino mang tumama sa loto, di umano. Pero sa ganang akin, gaya ng maraming Pilipino, ako ay medyo napapaisip din dahil araw-araw ay halos tinatamaan na nga itong mga loto at kahit yung mga matataas na number, 658, talagang halos araw-araw tinatamaan, yung mga number na yan. Ako naman ay hindi tayo ipokrito, talagang tumataya rin tayo paminsan-minsan, medyo naglaylow lang tayo noong tumama ng sabay-sabay, yung 400 katao yata yun, tinamaan ng isang numero, sumula nun ay nagduda na tayo. At nakagawa nga tayo ng vlog tungkol dyan, doon sa ating isang channel sa film clips, music and everything. Kaya lang siyempre, kukunti nakapanood doon dahil hindi naman tayo sikat na vlogger. Pero kung nag-vlog siguro niya, sina Kong TV, sina Ivan Alawi, siguradong marami ang magkakaroon ng ideya kung paano posibleng madaya. Kaya nga nung ating nasabi doon, posible naman talagang madaya ang loto at kung may pagsabuatan yung mga boss ng PCSO, pagkor ba? Asa ko ba ng pagkor yan? Hindi yata, no? So anyway, kung makikipagsabuatan yung mga bosses, magiging kasabot yung nagbo-broadcast niyan at saka yung ilang mga outlets sa buong Pilipinas. Ganun lang naman yun eh. So televise yung pagbobola, kapag lumabas nga yung di mo man tumama, pag gusto mong may patamain ngayong araw, titimbrihan mo lang yung isang outlet na naka-assign for the day. At siyempre, pipindutin lang niya yung kanyang parang keyboard doon para manually ay mapalabas na sa ticket na ipiprint niya yung tumamang loto para mag-jive doon sa ibino-broadcast sa TV. At yun naman date nako ay napakadali namang gawin yan siguro para i-adjust yung mga date para mag-jive din doon sa oras ng bola. So talagang paggugustuhin ng mga namumuno dyan sa loto sa PCSO ay kayang-kaya talaga with the backing of strong or influential politicians, kayang gawin. Kaya ako napapaisip ko yun eh. Hindi kaya nangihinayang yung mga umalis na mga namuno sa ating bayan na sasabihin nila sa sarili, ba't hindi ko naisip yun? Madali nga palang gawin yun. But anyway, sana ay laliman ng Senado ang pag-iimbestiga dito at sana kung may nangyayari man talagang magic o dayaan, sana may lumantad dyan sa mga naka-assign na outlet kung meron man. Yun lang naman ay hinala natin. Wala naman tayong pruweba. Naglalaro lang yun sa ating isipan kasi nga sa Pilipinas, parang wala nang imposible. Lalo na kung ang mga bagay-bagay ay dumadaan sa technology at ang nag-ooperate ay tao. Kaya sana ay laliman ng investigasyon dito tungkol dito sa loto na ito na talaga namang nakakamangha, nakakapagtaka na halos araw-araw talaga ay tumatama. Hindi gaya nung araw, yung mga 658 na yan, malalaki number na yan, napakatagal talaga. Buwan ang binibilang bago talaga madali ng winner. Yun. So, laliman po ang investigasyon ng ating panawagan sa Senado
At kawawa naman yung mga tumataya. Ano, isipin mong pinapayaman lang niya kung sino man, kung meron mang sindikato na involved dito, ay pinapayaman lang nitong mga mahihirap na mananaya na sa halip na ibili ng bigas o pagkain ay nauubos na lang dito sa loto.